Sabi sa Matthew chapter 24 verse 3 na inilalahad ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang palatandaan sa mangyayari sa huling panahon bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi rito, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Matthew chapter 24 verse 7 na sinasabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Napapansin ba natin na sa panahon natin ngayon ay napakarami ng mga kalamidad ang ating nakikita, gaya na lamang ng mga sunod-sunod na lindol at nung mga nakaraang mga araw o mga buwan ay nagkaroon rin ng mga wildfires sa iba't ibang panig ng mundo. Napapaisip na ba ang tao na ito na ba ang senyales na malapit nang bumalik ang Panginoon? Mayroon pang ibang kaganapang kalamidad tulad ng pag-erupt ng mga bulkan, tulad ng mga tsunami, tulad ng mga pagbaha, tulad ng mga bagay na hindi natin maipaliwanag na napakaraming ibon na nagsasama-sama at dumadapo na kung saang lugar dahil sila nag-aalangan sa nangyayari sa ating sanlibutan o sa pagyanig ng bawat lupa. Mayroon ding mga ibang mga lamang dagat na halos umalis na sila sa dagat at pumunta na sila sa lupa o ito'y iniluluwa lang ng dagat ng iba pang mga katubigan ang mga nandoon sa loob noon o mga hayop sa loob noon. Oras at ang araw ay mapapansin natin ay napakabilis at iba't iba pang mga senyales na nangyayari sa lupa maging sa himpapawid, gaya ng pagdilim ng araw, gaya ng pag-iibang kulay ng buwan o pag-iiba ng size nito, gaya rin ng paglabas ng iba't ibang mga uri ng mga stars na kung ating iisipin ay ito pala ay iba't ibang mga planeta na tumutunghay na dito sa ating sanlibutan. Maging sa bawat patakaran sa iba't ibang bansa o ating nararamdaman na ang tinatawag na New World Order at nagkakaroon na rin ng iba't ibang mga surveillances para malaman kung ano ang ating buong katangian at para mawalan na rin tayo ng privacy. At ang mga hangin na naglalabas ng iba't ibang mga uri ng sakit upang maramdaman ng mga tao, ito ba ay nararanasan na rin ng bawat isa sa atin? At sa mga tao na dahil sa sobrang kurap ng iba't ibang mga gobyerno ay nagkakaroon na ang mga tao ng pagsasawata o paglaban dito dahil ang karamihan ay naghihirap na ay mas lalo pang nahihirapan. Kaya't ang mga naghihirap ay lalo silang nagpapakahirap upang lalo silang gumawa pa ng masama para lang mapunan ang kanilang mga kahirapan. Kung iisipin rin natin sa panahon natin ngayon, ay nagdagsaan na ang napakaraming agent ni Satanas. Sino sila? Sila ang mga taong nangangaral at pinomotivate ang mga tao na iisipin nila na bagamat nangyayari ang mga kalamidad na ito sa ating sanlibutan lalo sa panahon natin ngayon, ay hindi sila pababayaan ng Diyos bagamat patuloy silang nagkakasala ay mahal na mahal daw sila ng Diyos. Tunay na mapagmahal ng Diyos, ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos ay kanya ring pupuksain ng masama para tulungan ang mga taong nagtatapat at nagiging mabuti sa paningin ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman. At sa panahon natin ngayon ay lalong dumadami ang mga agent ni Satanas. Sino sila? Ang mga nangangaral ng mali na iminomotivate nila ang mga tao na para isipin nila na mahal sila ng Diyos kahit gumawa sila ng masama. Matthew chapter 24 verse 10 to 11, at kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Alam niyo po kung iaangkop natin sa panahon natin ngayon in reality,
kung sakaling mangangaral tayo na malapit nang bumalik ang Panginoon? O straight to the point, kung ipapangaral natin yung three angels message, yung ibig sabihin ng three angels message, nandoon yung paghahanda sa nalalapit ng pagbabalik ng Panginoon para ang tao na rin ay magsisi sa kasalanan at malaman nila ang katotohanan ng Panginoon. Ngunit alam nyo ba, may ibang mga taong ipipigil ipangaral ito? Sila yung mga agent ni Satanas. Alam nyo ba yung kanilang thinking dito is napaka-negative? Sasabihin nila, matatakot ang mga tao sa inyo. Sasabihin pa sa inyo, mga judgmental kayo. Kaya wag nyo nang ipangaral yan. Kaya ibig sabihin, ang punto dito, ayaw nila ang tao ay mahanda sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon para ipangaral yung mga bagay na aral na sinasabi ng Panginoon na three angels message o yung iba pang mga aral na malapit nang bumalik ang Panginoon at mga sign na malapit nang bumalik ang Panginoon para ang mga tao ay patuloy ng matulog na wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari sa mundo at hindi rin nila malaman na malapit nang bumalik ang Panginoon. Matthew chapter 24 verse 9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sabi rito, ibibigay daw tayo sa kapighatian o tayo'y mamimighati. Hindi ko sinasabing ako lang, kundi ang mga taong nangangaral ng katotohanan sa malapit na pagbabalik ng Panginoon para ang tao ay magsisi na sa pagkakasala at magbago, kundi sa halip lumapit sila sa Panginoon at sa muling pagbabalik ng Panginoon hindi sila pababayaan, hindi sila madadamay ng mga kalamidad, kundi iingatan sila ng Panginoon. Ngunit sinasabi dito, ibibigay daw yung mga taong nangangaral ng kanyang mga salita sa kapighatian at pagtatangkain pa silang patayin. Bakit? Dahil sabi rito, kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ng lahat ng mga tao sa iba't ibang bansa, mapupuot sila sa inyo. Ang sasabihin ng iba sa kanila, mga judgmental kayo. Ginajudge ninyo kami. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig dahil sinami sa amin na mga nangangaral na hindi kami pababayaan ng Diyos bagamat kami patuloy na nagkakasala. Ngunit ang gagawin ng mga taong ito, tunay na talagang mapupuot sila sa mga nangangaral sa malapit na pagbabalik ng Panginoon. At alam nyo ba na halos napakarami na nakakaalam ng katotohanan at ito ay napatunayan na nila, ngunit nag-aalangan silang ipangaral ito? Bakit? Yung iba ay naimpluwensyahan ng mga mas abab pa sa kanila. Yung iba naman nag-aalangan dahil takot silang ipangaral ito. Parang iniisip nila, in reality, maraming magagalit sa akin. Pero hindi nila iniisip na sinabi ng Diyos, kung ako'y iyong ikahihiya rin kita sa harapan ng aking Ama. Kaya't ating mararamdaman o nakikita na sa panahon natin ngayon na napakaraming mga ngangaral na halos iligaw ka at hindi sabihin sa iyo ang katotohanan, kundi ang katotohanan ay sasabihin pa sa iyong nakakatakot upang lalo kang hindi maging handa at matulog lang sa huling panahon na malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Naalala ninyo yung tinatawag na 10 virgins? Doon sa parable, yung 5 roon, alam nila yung katotohanan, pero hindi nila pinahalagahan. Yung 5 naman doon ay alam nilang katotohanan, pinahalagahan nila at iningatan nila ito sa tulong ng banal na espiritu na nagre-represent yung langis doon sa ilawan. Hindi nila pinabayaang mawala ito sa kanila. Hindi nila pinabayaang ipagpalit ito sa maling aral. Kaya yung nagre-represent sa 5 virgins ay handa sa nalalapit na pagbabalik ng hari at makapasok doon sa gate ay pinaghanda ng hari. Ganon din sa panahon sa huli nating panahon, may mga nakakaalam ng katotohanan, ngunit may nalang halaga, at may nakakaalam naman ng katotohanan ay ito'y pinahalagahan. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoon na ating hari, sa kanyang pagbukas ng gates na pearly gates sa kitaasan ng mga langit na kanyang kaharian, ay handa tayong pumasok na may galak sa ating mga mukha. Ngunit sa mga taong nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo at sa Diyos Ama, nakikipag-isa sila para makipagtulungan, para bigyan ng liwanag ng iba upang makamtan nila ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ng Panginoon, upang iligtas sila bagamat nangyayari ang iba't ibang mga kalamidad. May mga taong magsusumikap sila hindi para sa kanilang sarili, kundi sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo para ibigay ang bagay na dapat paghahanda sa mga
tao at ipangaral ito nang sa gayon dahil sa pag-ibig ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay ipaalam nila sa bawat tao ang katotohanan at makapaghanda rin sila sa nalalapit na katapusan ng sanlibutan at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga taong masasama at ng mundong masama ngayon sa ating sanlibutan.